Magandang gabi, Hilagang Luzon, imbag gabi po sa ating mga Kailokanuhan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Joel Franz Mark Gonzalez, ang inyo pong lingkod. Welcome po sa ating ikalawang serye ng At the Feet of Jesus. Ang At the Feet of Jesus po ay may 30 serye ng ating pong online Bible study. Kung kayo po ay bago sa ating Facebook page, pakiclick lang po ang like button at automatic na po kayong makaka-follow sa ating page para sa gayon po ay kayo ay laging updated sa ating mga bagong premieres. Sa mga gusto pong mapanood muli ang seryeng ito at ang mga previous premieres po natin ay maaari nyo pa rin pong mapanood. Mag-log on lang po sa www.facebook.com/messengersofthenorth. At kung may mga pre-request din po kayo, ay type lang po ang inyong mga pre-request dyan po sa ating comment section. Nais po naming batiin sina Mr. Leo Ganson dyan po sa Tabuyok, Binalonan, Pangasinan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ang inyong pong buong pamilya. Ganon din po kay Mrs. Jonalim Valdez, kay Mrs. Adela Pulig dyan po sa Isabela, kay Rose Lomboy Porte dyan po sa Burgos, La Union, kay Dil Kimayong, kay Miss Angel Ibanez dyan po sa Nueva Vizcaya, kay Mr. Efren Balatayo Belano, kay Mr. Bernard Gonzalez from San Jose, Tarlac City, kay Mrs. Helen Odones from Isabela, kay Miss Melanie Salazar from Matatalaib, Tarlac City, kay Lorna de la Cruz, kay Lizel Mangoba Conde dyan po sa US, kay Mrs. Carla de Samito Padua Barnedo dyan din po sa US, kay Mrs. Rachel Umali dyan po sa Angeles City, Pampanga, kay Reggie Ragas dyan pa rin po sa Angeles City, kay Mark Mori Bolando dyan po sa Caloocan City. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa. Sa gabi pong ito, ang pamagat po ng ating ikalawang serye ay Is it possible to know the future? No, marami po sa atin ang may gusto malaman kung ano ang mangyayari sa inaharap. Posible nga ba na atin pong malaman? Tungayan po natin yan sa ating ikalawang serye at yan po ay dadalihin sa atin ni Mr. Ernesto Bolando Jr. Ngunit bago po natin mapakinggan ang ating ikalawang serye ng ating pong online Bible study na The Feet of Jesus, ang sabi po sa mga awit kapitulo 7 versikulo 17, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Kaya tayo po ay makakarinig muna ng isang natatanging awit na ihandog po sa atin ng ating mga kaibigan na sina Mr. Jojo and Mrs. Michelle Valdez na nagmula po sa Balayang Victoria, Tarlac. Ito po ay pinamagatang Household of Faith. Atin pong ibigay sa kanila ang pagkakataon. Here we are at the start.
Amen. Maraming salamat sa mensahe ng awit na ating pong napakinggan at ganoon din po sa ating mga kaibigan na naghandog po ng awit. Ang sabi po sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya ngayon po, tayo na idadako sa ating ikalawang serye ng online Bible study natin at the feet of Jesus at ating sasaliksikin ang banal na kasulatan na pangunahan po sa atin ni Mr. Ernesto Volando Jr. Atin na pong ibigay sa kanya ang pagkakataon. Magandang araw po sa inyong lahat, mga hinigiliw na tagapakinig. Kami po muli ay nagbabalik upang magpatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol po sa salita ng Diyos. Sa hapong ito, sa oras na ito mga kapatid, ay akin pong inaanyayahan ang bawat isa upang i-gather po natin ang ating mga miyembro po ng ating mga pamilya, ganoon din ang ating mga kaibigan na samahan po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po yan, gusto kong man pong batiin ang ating mga kapatid dyan sa Northern Luzon, sa San Guillermo, Isabela, dyan sa Ballesteros, Cagayan, mga kapatid natin sa Banna, Ilocos Norte, meron din sa Libtong, Burgos, La Union, no? At ganun din sa Pangasinan. Magandang araw po sa inyong lahat dyan, mga kapatid. At tayo po ay magkasama-sama kahit sa pamamagitan po ng teknolohiyang ito upang sa ganon ay maghatid po ng pabalita ng Panginoon sa bawat isa. At kami po inyo pong samahan bago po tayo magsimula. Amin po kayong inaanyayahan sa isang maiksing panalangin upang humingi po tayo ng gabay ng ating Panginoon sa ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka na nandyan po sa kaitasan ng mga langit, kami po ay lumalapit po sa inyong banal na trono at nagpapasalamat po kami sa lahat po ng iyong pagpapala, paggabay at ganoon din po sa buhay na patuloy na ipinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong hinihiling ang iyong banal na Espiritu na siyang gumabay po sa amin, magturo po sa amin sa lahat ng mga katotohanan mula po sa inyong mga salita. At tulungan po kami, Panginoon, na magkaroon po ng kapangyarihan ang mga salitang ito sa aming buhay. Patawarin niyo rin po kami sa aming pong mga pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Ito po ang aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na Jesu Kristo. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaral mga kapatid at ito po yung pangalawang serye sa At the Feet of Jesus, no? At ito po ay pinamagatan po natin na posible bang malaman ang hinaharap? Posible ba nating malaman kung ano po ang nasa hinaharap mga kapatid? No? Ito po yung ating pag-aaral sa araw na ito. Pangalawang serye po ito sa At the Feet of Jesus. Okay po, tayo po ay magpatuloy ngayon sa ating pag-aaral. Pwede nyo na pong kunin ang inyo pong mga Biblia, ang inyo pong mga ballpen at mga sulatan upang sa ganun ay pwede nyo rin pong i-record ang mga ating pag-aaralan at pwede nyo ring reviewin pag sakaling nawala na po ang video na ito mga kapatid. Okay, so buksan natin ang ating mga Biblia. Kunin po natin ang ating mga Biblia at mag-aral po tayo mga kapatid. Posible bang malaman ang hinaharap? Ngayon mga kapatid, ang mga tao ay laging gusto nilang malaman ang kinabukasan o ang hinaharap. Milyon-milyon mga tao ang kumukonsulta sa mga horoscope araw-araw. May mga bumibili ng newspaper, may bumibili ng mga tabloids,
mga magazines, at iba pa mga kapatid na meron pong tinatawag na horoscope sapagkat gusto po nilang malaman kung ano po ang kanilang hinaharap. Yung iba po kung ano po kanilang swerte sa buhay po mga kapatid. Sa totoo lang, may mga politicians, businessman, mga artista, iba-iba po mga kapatid, kumukonsulta rin sa mga tinatawag na mga fortune tellers, no? Mayroon mga tao din na bago sila gumawa ng mga mahalagang desisyon sa buhay, ay kumukonsulta sila sa mga taong ito, yung mga fortune tellers po mga kapatid. At ang tanong dito ay kung ang mga tao ba ito, ang mga horoscope ba ito, ang mga manghuhula ba na ito, ang mga fortune tellers ba na ito ay nagsasabi po ng katotohanan, no? At yan po ay sasagutin ng Biblia kung yan po ba ay nagsasabi po sila ng totoo. Ibinigay ba sa tao ang katangian para malaman ang hinaharap o ang kinabukasan, ang future po mga kapatid. Tunghayan po natin ang sabi po ng Biblia sa Isaiah 46 verse 9 and 10 mga kapatid. At saka sa Isaiah 42 verse 9. No, kung ano ba, mayroon bang katangian ng tao na malaman ang hinaharap, no? So buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Isaiah 46 verse 9 and 10. Ganito po ang sinasabi po niya. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon. Ang mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Yan po mga kapatid ang nagpapatunay na ang Diyos lamang ang meron pong katangian na ipahayag ang kinabukasan o ang hinaharap mga kapatid. Siya lamang ang nakakaalam ng hinaharap. Ang tao ay hindi po binigyan ng ganitong katangian, no? Na malaman na magsasabi po siya ng hinaharap, no? Tingnan po natin, sabi po niya, wala na siyang kagaya na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Mula pa sa pasimula, sasabihin niya na po kung ano ang magiging wakas, no? Kaya ito po mga kapatid sa Isaiah 42, tingnan po natin kung ano rin po ang sabi po niya dito. Isaiah 42, no? Verse 9. Narito ang mga dating bagay ay nangyayari na at ang mga bagong bagay ay pinapahayag ko, bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Ito po mga kapatid, bago pa mangyari ang mga bagay na nangyari o mangyayari sa hinaharap, sinasaysay na po ng Biblia o ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Kaya ang paghahayag ng kinabukasan ay isang katangian na para sa Diyos lamang po mga kapatid. Ito po ay katangian na hindi para sa tao, kundi katangian ng Diyos. Wala siyang kagaya, katulad po ng sinabi po niya kanina, na nagpapahayag ng mga bagay mula sa simula, no, hanggang sa wakas. Paano naman po? Tanong, paano naman po yung mga tao sa Biblia na nagpapahayag naman sila ng mga hinaharap, o mga prophecy? Yan po mga kapatid, tawag po sa kanila ay mga prophet, no? Ang Diyos ang nag-udyok sa mga propetang ito, sa mga taong ito na naghayag ng kinabukasan. Hindi po galing sa kanila ang mga sinasabi po nila, kundi ito po ay sa Diyos. At sila lamang po ang nagpahayag sa mga hulang ito o sa mga propesiyang ito na sinasabi mga kapatid o nakasaad man ito sa banal na kasulatan, no? Kaya sila nakakapagsabi ng mga bagay sa hinaharap sapagkat hinayag sa kanila ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na sa kanilang karunungan at sa kanilang abilidad na nakapagpahayag po sila ng mga ganong bagay, kundi yun ay inudyukan lamang sila ng banal na espiritu, pamagitan ng banal na espiritu ay nakapagsalita sila ng mga bagay sa hinaharap. At yan ay binigay pa rin ng
Diyos sa kanila mga kapatid. Kaya sa oras na ito ay tunghayan natin mga kapatid ang mga pag-aaral tungkol sa tinatawag na mga bagay na naihula, no, at nangyari. Mga bagay na sinabi na ng Panginoon nung hindi pa nangyari pero dumating sa time ng katuparan po nila mga kapatid. Sa Biblia ay mayroong mga 2,300 na mga hula na nakasaad doon sa banal na kasulatan, no? At marami po ito mga kapatid. Hindi naman natin pwedeng pag-aralan lahat sa isang pag-aaral lamang, kundi kukuha lamang po tayo ng mga ibang mga ilan, no, sa mga ito bilang patunay na ang Diyos ang nagbibigay ng mga bagay na ito tungkol sa hinaharap. Siya po ang nagbibigay ng mga propesiya at ito po ay nagaganap lahat ng kanyang sinasabi. At simulan po natin ito mga kapatid sa mga isinumpang mga lungsod, no? Kukuha po tayo lamang doon ng tatlo, bagaman na 2,300 na prophecies mga kapatid, tatlo mula doon sa mga isinumpang mga lungsod. Tignan po natin ang sinabi ng Panginoon tungkol sa kanila at kung ito ba ay naging makatotohanan o dumating ba sa katuparan ang mga hulang ito mga kapatid. Okay. Unahin po natin yung tinatawag na bansang Tiro. Yung bansang Tyre. Sa English po ay Tyre. Sa Tagalog ay Tiro. Siguro sa Ilocano ay Tiro din ito mga kapatid. At ang Tiro ay nakasaad po ito sa Asia Minor, no? Ito po ay nasa Asia Minor, nasa Mediterranean po ito ang Tiro. At halos katabi po ito ng tinatawag na Phoenicia. At alam niyo po ang Tyre, ang Tiro, nung kanyang kapanahunan ay isang napakayamang bansa sapagkat ito po ay daungan ng mga ngalakal na mga ibang bansa. Mga naglalayag sa dagat na nangangalakal ay sila po ay dumadaong po dito sa Tyre. At halos lahat po ng mga mamayamang bansa po noon ay dumadaan po dito at nakakapag-contribute po sila sa kinayaman po ng bansang Tiro. Kaya ang Tiro sa una ay naging kaibigan din po naman ito ng bansang Israel. Nung panahon nga po ni Haring David at ganoon din noong panahon din naman po ni Haring Solomon ay naging kaibigan po ito ng bansang Israel. At isa po siyang napakayaman. At sa totoo lang, dito rin po nanggaling yung mga kahoy na magagara na ginamit po sa pagtayo po ng templo nung panahon po ni Haring Solomon. Yung tinatawag po na Cedar of Lebanon ay dyan po nanggaling sa Tyre o sa Tiro po mga kapatid nung panahon pa ni Solomon. Naging kaibigan po ito yung mga sinaunang hari po ng Tyre, naging kaibigan po ito ng bansang Israel sa panahon po ni Solomon. At sa paglakad ng panahon ay naging mayaman ang bansang ito at naging palalo po ito at hanggang nakalimutan po niya yung mga samahang ito sa Israel. At sa totoo lang, nung sinakop po ng bansang Babylonia ang Israel ay nagalak, no? Talagang sobrang natuwa itong bansang Tiro mga kapatid, no? Kaya dito naman ay hindi nagustuhan ng Panginoon. Bagaman ito ang Tyre ay naging mayaman, naging sentro po ng kalakal, pero naging sentro rin ng kasalanan at ganoon din ng mga Diyos-Diyosan. Sa totoo lang, dito po itinayo po yung Diyos-Diyosan po ng mga pagano po noon na yung sikat po, yung malakas. Tawag po nilang si Hercules, no? Dito po, siya po yung pinaka-Diyos-Diyosan po diyan sa Tiro noong panahon na yan, si Hercules, no? At malaman natin mamaya na siyang dahilan yan ng ikinabagsak din po niya yung si Hercules na yan po mga kapatid. Ngayon,
Ano po ang hula tungkol po dito sa Tiro? Dahil po ito ay nagmalabis, nagmataas, no? Naging ma-pride po siya sa kanyang katayuan, no? Ay siya po ay isinumpa. Tingnan po natin kung ano po ang sabi po ng Amos, no? Na 1 verse 9 and 10. Ang ganito po ang sabi po niya. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsalangsang ng Tiro, oo dahil sa apat, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang ibinigay ang buong bayan sa Edom at hindi inalala ang tipan ng pagkakapatiran. Ito po isang patunay na sila po ay naging kaibigan po ng bansang Israel, no? Pero ito po ay nakalimutan niya sa pagtakbo ng panahon dahil siya po ay naging isang mayaman, naging sentro ng kalakal, yumaman po siya, ay nakalimutan niya po ito mga kapatid at nagmataas po siya. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa kuta ng Tiro at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon. Yan po ang pronouncement, no, ng Amos 1 verse 9 and 10 tungkol po sa Tiro po mga kapatid. So nakita po natin ang Diyos ay nagalit po sa kanya, no? At hindi natuwa ang Diyos sa kalagayan po ng bansang Tiro. Bilang resulta mga kapatid ng kanyang pagiging mayamang bansa at pagmamataas mga kapatid, maging si Ezekiel, ang propetang si Ezekiel ay nagbigay din po ng hula tungkol po sa Tiro. At tingnan po natin kung ano po ang sinabi po ni Ezekiel, binigay ng Diyos kay Ezekiel na hula tungkol po dito sa Tiro. Ezekiel 26 verse 3 to 9, basahin po natin at tandaan po natin ang mga pronouncement po dito ng propetang Ezekiel at tingnan natin kung gaano po natupad ang mga ito. Sabi po niya sa verse 3, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ako'y laban sa iyo, O Tiro, at aking pasasampahin ang maraming bansa laban sa iyo, gaya ng pagpapasampa ng dagat ng kanyang mga alon, at kanyang gigibain ang mga kuta ng Tiro at ibabagsak ang kanyang mga muog. Aking ding namang papalisin sa kanya ang kanyang alabok at gagawin ko siyang hubad na bato. Yan, tandaan po natin yan mga kapatid, na sasampa ang maraming bansa laban sa kanya. Yan po ang isang sumpa laban sa kanya. At ganun din na ang kanyang mga kuta at maging ang kanyang mga muog, mga pundasyon ay ibabagsak po mga kapatid. At maging ang kanyang alabok ay papalisin at maging hubad na bato. Ito po ang magiging ganito po ang bansang Tiro ayon po sa hula po ni Ezekiel, no? At tignan po natin kung gaano po ang kaganapan po niyan. Patuloy po nating basahin ang Ezekiel 26. Ganito po ang sabi po niya. Siya ay magiging dakong ladlaran ng mga lambat sa gitna ng dagat sapagkat ako ang nagsalita, sabi ng Panginoon Diyos. At siya ay magiging samsam sa mga bansa at ang kanyang mga anak na babae na nangasaparang ay papatayin ng tabak at kanilang maalaman na ako ang Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito aking dadalhin sa Tiro si Nabucodonosor na hari ng Babylonia, na hari ng mga hari mula sa hilagaan, na may mga kabayo at may mga karo at may mga ngabayo at isang pulutong at maraming tao. Yan po ang mga hula tungkol po dyan. So, magiging ladlaran na lamang ng lambat sa gitna ng dagat itong Tiro. Yan po ang pronouncement po dyan. At siya ay magiging samsam sa mga bansa at ang kanyang mga anak na mga babae ay papatayin ng tabak sa parang. At ganon din, si Haring Nabucodonosor ng Babylonia ay dadalhin sa Tiro, no? At sasakop dito po sa bansang Tiro po mga kapatid. No, sasakupin ang bansang Tiro. Patuloy po natin, Ezekiel 26:3-9, sa verse 8, kanyang papatayin ng tabak ang iyong mga anak na babae sa parang at siya ay gagawa ng mga katibayan laban sa iyo. At magtitindig
ng isang bunton laban sa iyo at magtataas ng longki laban sa iyo. At kanyang ilalagay ang kanyang mga pangsaksak laban sa iyong mga kuta at sa pamamagitan ng kanyang mga palakol ay kanyang ibabagsak ang iyong muog. So, yan po ang mga pronouncement ng propetang Ezekiel sa bansang Tiro po mga kapatid. Tandaan po natin yung mga yan kung gaano po natupad ang mga kulang yang mga yan po mga kapatid. Sa verse 26, Ezekiel 26, verse 12 to 14, ganito rin po ang nakasaad. At sila ay magsisasamsam ng iyong mga kayamanan at lolooban ang iyong kalakal at kanilang ibabagsak ang iyong mga kuta at gigibain ang iyong mga masasayang bahay at ilalagay ang iyong mga bato at ang iyong kahoy at ang iyong alabok sa gitna ng tubig. So tandaan natin yan mga kapatid. Ano daw po ang ilalagay sa gitna ng tubig? Yung kanyang mga bato, yung kanyang mga kahoy, kanyang alabok, no? Ilalagay yan po sa gitna ng tubig. At aking patitigilin ang tinig ng iyong mga awit at ang tunog ng iyong mga alpa ay hindi na maririnig. No? Yan po mga kapatid. Napakaraming sumpa laban po dito po sa bansang Tiro. No? At yan po, unang-una po yan, pagkatapos po na mga ilang araw lamang po na yan po ay sinabi po ng propetang Ezekiel, si Nabucodonosor na hari po ng Babylonia ay pumunta po sa Tiro upang sakupin po ang Tiro. No? At ginugol po ni Nabucodonosor ang 13 years para sakupin po itong Tiro. Actually, ang Tiro po ay dalawang bahagi po ito. Meron pong tinatawag na yung mainland at meron din yung tinatawag na island. No? Yung island, yung nasa gitna ng dagat at ganoon din yung mainland na po niya ay ang nasakop lamang po ni Nabucodonosor po dito ay yung tinatawag na mainland po mga kapatid. No? At nung siya po ay sumakop sa bansang Tiro, ay sa loob ng 13 years, ang mainland lamang po ang kanyang napasok. Ang mainland lamang po ang kanyang nakupkop. At ang karamihan sa mga citizens o mga taong nakatira sa tinatawag na mainland of Tyre ay sila po ay nagsitakas pumunta po doon sa island of Tyre. At muli doon po sila ay nagtayo po sila ng city of Tyre doon sa isla mga kapatid at doon binakuran po nila ng isang napakataas na bakod para hindi na po sila masakop ng ibang mga bansa. Pero ano po ba ang pronouncement dito po sa Tyre? Na siya po ay gagawin pong ladlaran na lang ng lambat, maging hubad na bato. No? At yan mga kapatid, dito sa mainland ay giniba lahat ni Nabucodonosor ang kanyang mainland. No? Ang lahat ng kanyang kuta at lahat ng foundation ay giniba po ni Nabucodonosor yung mainland po mga kapatid. Pero hindi sila nagkaroon ng sapat na kabayaran dito po sa Tyre nung sinakop po nila sapagkat hindi nila nasamsam lahat ng kayamanan po ng Tyre. Ang mga tumakas ay nadala po nila doon sa tinatawag po na isla. Ngayon po, after 255 years, no, ay dumating ang isang mandirigma sa bansang Gresya sa pangalan Alexander the Great, isang magiting na mandirigma po mga kapatid, na siya po ay sobrang paniniwala po niya sa Diyos-Diyosan na si Hercules. No, sapagkat akala niya ay siya po ay galing sa angkang Hercules. Siya po ay naniniwala. At dito, ang Diyos-Diyosang Hercules ay dito po nakalagay sa isla po ng Tyre. Isa pong itong Diyos-Diyosan po ng mga taga-Tyre dito po sa isla. At ayon po sa mga historian, si Alexander the Great ay gusto niya pong magbigay ng alay dito po sa Diyos-Diyosang si Hercules. Pero hindi po ito pumayag ang bansang ang siyudad ng Tyre sapagkat alam nila na baka
o natakot sila na baka pag nakapasok po siya kasama ang kanyang mga sundalo ay hindi na sila lalabas at sila ay sasakupin. Kaya ang sinabi po ng Tyre ay dadalhin na lamang doon sa mainland at doon na lamang mag-alay si Alexander the Great. Pero dito po mga kapatid ay nagalit po si Alexander the Great na naghudyat na gusto niya pong sakupin itong Tyre, no? Yung pinakaisla na po mga kapatid. Sa panahon po ni Alexander the Great, after 255 years na masakop po ni Nabucodonosor, 255 years mga kapatid, dumating si Alexander the Great at dito maraming natupad sa mga hula po ni Ezekiel tungkol po dito. No? Alalahanin po natin kanina, siya po ay magtatayo ng muog, no? Laban sa Tyre. At ano po ba ang ginawa po niya? Tingnan po natin ang mapa po ng tinatawag po na Tyre. Ito po yung Old Tyre. Ito po yung mainland po ng Tyre po mga kapatid sa bandang kanan. At dito po yung pinakaisla, no, ng Tyre. Ito po ay napapalibutan ng mataas na bakod, no, ang buong isla po ng Tyre. At dito makita natin na nung giniba po ni Nabucodonosor ang Old Tyre, ang mainland po mga kapatid, ang mga bato at mga rubble na lamang po ang natira po dito. At nung dumating si Alexander the Great, dahil nga ito ay nasa isla at hindi sila basta-basta makatawid, siya po ay nagtayo ng isang muog. Ito nga po yung kaganapan nung sinabi po sa Ezekiel na siya ay magtatayo ng muog laban sa iyo, sabi sa Tyre. At dito nga po mga kapatid, ay gumawa po sila ng isang dam, no? Ito po yung dam. Para sila po ay makatawid. Nag-hire si Alexander the Great ng napakaraming sundalo po niya para gumawa po nito mga kapatid. At habang ito po ay ginagawa po nila, ay sila naman po ay inaatake ng mga sundalo po ng Tyre, kaya hindi po nila naipagpatuloy po ito. Pero bagaman ganun mga kapatid, natupad yung sinabi po sa Biblia na kahit ang kanyang alikabok, kahit ang bato at ng kahoy ay ihahagis sa tubig. Bakit? Kasi yun po ang ginawang mga gawing dam, no? Inagis lahat ng mga alikabok, bato, lahat mga kahoy dito po sa Old Tyre ay hinagis po dito sa dagat para gawin pong dam upang sila ay makatawid at makarating po sa isla po ng Tyre. Pero hindi po nila natapos yan dahil sa mga defense din po ng Tyre. At ang nangyari po dyan ay ang Phoenicians po mga kapatid, isang mayamang bansa rin na malapit po dito, ay isang alay po ito ng Greece nung kanyang panahon ni Alexander. Nag-offer po siya ng warship, no? Nag-alay po siya ng mga warship. Mga nasa 200 warship po ang binigay niya po kay Alexander the Great. Makatulong po sa kanya upang sakupin po itong Tyre. Kung si Nabucodonosor ay sinakop niya itong Old Tyre ng tinatawag na 13 years, no? Si Alexander the Great ay nasa 7 months lamang po niyang ginawa ito at nasa isla pa po mga kapatid, no? At ang nangyari po dito, in short po mga kapatid, dahil nagkaroon po sila ng mga ships, nakarating po sila dito, nagkaroon ng dalawang bridge sa north and sa south, no? Entrance, nakapasok po ang mga sundalo po ni Alexander the Great at doon po halos pinatay po lahat nila ng mga citizens po dito. Ang mga natira lamang po, na-save lamang po ay yung mga nandoon sa loob po ng temple ni Hercules, no? At yung iba po ay nagsitakas din naman. Ang ginawa po nila dito ay giniba po nila lahat ng mga walls na malalaking ito na nakapalibot po dito sa Tyre. Maging ang mga foundations po ng Tyre ay giniba po ni Alexander the Great para hindi na ulit siya makabangon, no? At ganyan po ang nangyari. At ayon sa mga nakakita po doon, ay ito po ay talagang wala na. Kung yung noon ay very live itong city na ito, itong syudad na ito, pagkat mayaman nga, ay wala na yung kanyang pinagmayayabang. At naganap nga po mga kapatid, naging ladlaran na lamang po ng lambat ng mga mangingisda. Sa totoo lang, nakabangon man ito ng matagal na panahon, hindi na po yung mga taga-Tyre ang bumangon po dyan,
kundi yung mga galing sa iba, sa mga Arab, mga Muslim, nakarating po dyan, yung mga Lebanese po mga kapatid. Kaya sa modern name po nito ay Lebanon po mga kapatid, yung Tyre po ngayon. So, hindi na po yung mga taga-Tyre, hindi na sila yung original na taga-Tyre ang nagbangon muli dyan. Pero ganun pa man, natutupad pa rin yung sinabi sa Bible na pasasampayin ang maraming bansa laban po sa kanya. Kita po natin, di masyadong matagal ng panahon na ito po ay binomba muli ng Israel ang Lebanon po mga kapatid. Magang iniba man po yung kanyang pangalan, pero ganun pa rin po mga kapatid at hindi na ito muli nakabangon. Makikita po natin yung katuparan na yan, naganap po talaga word for word po mga kapatid na naganap ang mga bagay na yan sa bansang ito. So yan po ang isang patunay na ang Biblia ay inspired ng ating Panginoong Diyos. Nagpapatunay din na ang Diyos ang nagsabi ng bagay sa hinaharap, no, bago pa ito mangyari ay sinaysay na po ng ating Panginoon, no, sa pamamagitan ng kanyang mga propeta po mga kapatid. So, papakita po natin ang ibang mga picture po ngayon ng tinatawag na Tyre. Ito po yan po mga kapatid, mga rubble, mga bato na lamang po mga kapatid. Yung great walls po niya na nakapaligid sa kanya ay winasak na po ni Alexander the Great. So, sabi po ng Ezekiel 26:12-14, at gagawin kitang hubad na bato, no? Ikaw ay magiging dakong ladlaran ng mga lambat, ikaw ay hindi na matatayo sapagkat akong Panginoon ang nagsalita, sabi ng Diyos. Kaya yan po ang nangyari din po sa kanya. Natupad po yan mga kapatid, ang propesiyang iyan sa bansang Tyre, no? Okay, so pangalawa, bansa po mga kapatid na sinumpa din ang bansang Jerusalem. Siyudad po ng Jerusalem po mga kapatid. Bakit? Ano ba ang sinabi naman tungkol sa bansang ito ng Jerusalem? Sa Matthew 23 verse 37-38, ganito po ang sinabi, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong itipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Narito ang iyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Ayan po ang pronouncement naman dito po sa bansang o dito sa siyudad po ng Jerusalem, no? At patuloy po natin, ano rin po ang sabi ng ating Panginoong Hesus tungkol sa templo? Matthew 24:1 verse 2, temple po ng Jerusalem. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya ay sumagot at sa kanila ay sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Yan po mga kapatid, no? Malinaw po yang sinabi na yan ng ating Panginoong Hesukristo po mismo ang nagsabi na sa templong iyon ng Jerusalem ay walang maiiwang bato sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. Kailan po ba ang kaganapan ang sinabi na ito ng ating Panginoong Hesukristo? Ayan po mga kapatid ay naganap noong 70 AD, no? Noong 70 AD po mga kapatid. Pero paano ba nagsimula po yan mga kapatid? Noong 66 AD, dahil nasa pamumuno po ng Roman Empire ang Jerusalem, ay sila po ay pinapahirapan sa mga buwis, no, sa pagbabayad ng mga buwis, at marami pang pagpapahirap sa mga Hudyo sa panahon na yon. Kaya meron mga Hudyo na nagrebelde, no, nagsimulang mag-revolt against sa pamumuno po ng Romans, no? At doon, dahil sa gusto nilang pigilin ang mga nagre-rebelde na ito, ay nagkaroon po ng
nagkaroon po ng tinatawag na pagpigil sa mga rebelde. Pero doon po ang hudyat ng pagkasira po ng buong Jerusalem at maging ang templo po ng Jerusalem na sinasabi po ng ating Panginoong Hesus na sa ibabaw ng bato na yon ay walang bato na maiiwan po mga kapatid. Nagsimula po yan nung pigilan po ni General Vespian, no? Si General Vespian, no, mga 66 AD. At nung naging isang leader na po siya, bago siya maging isang leader po mga kapatid, si Vespian ay pinasa niya sa kanyang anak na si General Titus, no, ang pamumuno sa pag-disperse dito sa mga rebelde mga kapatid, no? At nagpatuloy po hanggang nagkaroon po ng isang malaking kaguluhan, naging isang malaking pagsakop sa bansang Jerusalem na hanggang sinira po ang bansang Jerusalem ng mga Roman Empire po mga kapatid sa pamumuno po ni General Titus, kasama niya po si Tiberius, Julius, Alexander. Yan po mga kapatid. At ginaba po nila ang lahat ng mga nandoon. Ito po mga kapatid, ang kasaysayan ng Jerusalem 70 AD, naganap ang complete na pagsakop po at pagsira sa mga walls and ganun din sa mga temple po ng Jerusalem 70 AD sa pamumuno po ni General Titus mga kapatid sa Jerusalem. So yan po ang kaganapan ng sinabi ni Jesus Christ na sa ibabaw ng bato nito ay walang may iwang bato na hindi maibabagsak. So, isang patunay na naman yan po mga kapatid na ang mga sinasabi ng ating Panginoon, sinasaysay ng mga propeta mula pa sa pasimula bago mangyari ay sinasaysay na ng ating Panginoon. Nagpapatunay na lahat po ng mga propesiya ay nagaganap ayon doon sa tamang panahon ng kanilang kaganapan. No? So, isa pang patunay. Bigyan pa po natin na isang patunay na ang Diyos ang nagsasabi po ng hinaharap at nangyayari po mga kapatid. Ang bansang Ehipto naman po mga kapatid, alam po natin na ang bansang Ehipto ay isa sa pinakamayamang bansa noong kanyang kapanahunan. Tinatawag po nga siyang commanding nation to his surrounding nations po mga kapatid. At isang respeto at ginagalang din ang bansang Ehipto noong kanyang kapanahunan. Actually, dito nga po nagsimula po yung mga turo na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin ng mga tao, no? Tulad ng mga Egyptian cultures po mga kapatid, no? Si Cleopatra, no? Yan po nanggaling si Cleopatra. Tignan po natin kung ano po ang nangyari po sa kanya. Ano ba ang hula tungkol sa Ehipto? Pagkatapos ng maraming taon na ito ay naging makapangyarihang bansa, no? At paano na ito ikinumpara sa mga ibang bansa ngayon po mga kapatid. Yan, mayroon na naman pong sinabi sa atin ng ating propeta si Ezekiel. Sa Ezekiel 29 verse 9 tsaka 15 po mga kapatid. Ganito po ang sabi. At ang lupain ng Ehipto ay magiging giba at sira. Yan po ang unang sabi pa niya. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon sapagkat kanyang sinabi, ang ilog ay akin at aking ginawa. Siyang magiging pinakamababa sa mga kaharian at hindi na matataas pa o matataas pa man ng higit kaysa mga bansa. At aking babawasan sila upang huwag na silang magpuno sa mga bansa. Yan po ang pronouncement ng propetang Ezekiel tungkol po sa bansang Ehipto. Na siya po ay hindi na magiging isang commanding nation pamuli. At siya po ay pinakamababa sa lahat ng mga bansa. At siya rin po ay magiging giba at sira. No? Yan po mga kapatid. Oo, yan po ay naganap na po mga kapatid. Alam nyo, nagsimula po yan, ang paghihirap po niyan, noong si Nabucodonosor ay sinakop niya po ang Tyre dahil hindi po siya nagkaroon ng sapat na kabayaran para sa kanyang mga sundalo dahil hindi sapat ang kanilang nasamsam sa Tyre.
ay binigay ng ating Panginoong Diyos sa bansang Babylonia ang Ehipto. At doon po mga kapatid, sinamsampo nila lahat ang yaman po ng Ehipto at upang maging sapat ang ibabayad po ni Nebuchadnezzar sa kanyang mga sundalo na nagsipagbuno sa loob ng 13 years para gerahin po itong Tyro. At ayan po ang nangyari. At nagsimula po dyan ay naging mahirap na bansa ang Ehipto. At natupad nga po yung tinatawag na magiging giba at sira ang bansang Ehipto. Yung kanyang mga pinagmamalaking mga pyramids, no, ay nagiging giba at sira na po mga kapatid. At hindi na po siya matatawag ngayon na commanding nation to his surroundings mga kapatid, no? At pinakamababa. Ito nga po ay isang third world country na nga po ngayon ang bansang Ehipto. Maging giba at sira, tingnan niyo po ang kanilang mga pyramids ay giba. Ayon po sa mga nakarating po doon ay ang bansang Egypt, yung kanilang mga pyramids ay mga maraming marks of vandals na po doon, no? At maging magulo ang bansang Ehipto. At isa pa po, hindi na matatahanan ng maraming tao. Napakalawak ang bansa, ang lupain ng bansang Ehipto, ngunit halos nasa 4% lamang po ang lupang natitirahan ng mga tao, no? Naging bakante, no, ang bansang Ehipto. At dito po mga kapatid, nasa 3 to 4% lamang ang lugar na natitirahan ng tao. Third world country na po ito. At naging mahirap nga po mga kapatid hanggang sa ating panahon. So, ang katuparan doon po sa sinabi ni Ezekiel tungkol po dito sa Ehipto ay natupad po mga kapatid, no, na ito ay magiging isang mababang bansa at ito po ay magiging giba at magiging sira. Yan po ay natupad naman ang hula po na yan mga kapatid. So ito, 3 bansa lamang po mga kapatid ang ating natalakay, nagpapatunay na ang Diyos ang nagsasabi po ng hinaharap bago pa po mangyari ang mga bagay na yan ay sinasabi na po ng ating Panginoong Diyos. At yan po ay lahat po ay natupad. Ang mga bansang ito ay nagmatigas at naging mayabang sa harap ng Panginoon, nagmataas, no? Despite sa kanilang mga naabot. Maging tayo man mga kapatid, mga tao, pag tayo po ay magmataas sa harap ng Panginoon, dahil sa ating mga naabot sa buhay, tayo po ay nagmamataas kahit sa ating iglesia, ay maaring ganyan din na maisumpa ang ating kinabukasan mga kapatid. Sapagkat ang pride ay ito po isa sa kinakainisan ng ating Panginoon. At ito rin po ang napakahirap gamutin na sakit ng karakter, ang pride. So magpatuloy po tayo mga kapatid. Dito po dako naman po tayo sa tinatawag na mga modern discoveries and inventions. Ito po ba ay meron din binanggit ang banal na kasulatan tungkol sa mga discoveries and o modern discoveries and inventions po mga kapatid. Noong sinulat po ang Biblia, wala pa po ang tinatawag na mga sasakyang panghipapawid, eroplano, at ganun din po ang mga sasakyang pangdagat, sasakyang panglupa, yung mga nakikita po natin ngayon, automobile na tinatawag po mga kapatid. Pero yun po ay meron na pong ipinakita sa mga ating sa mga propeta ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito. At yan ay nasa 3,500 years ang nakakaraan bago pa nangyari mga kapatid, ay naisulat na ang mga bagay na ito. Ano ang sinabi ng Biblia tungkol naman mga kapatid dito sa tinatawag na mundo na ating ginagalawan o dito sa earth naman mga kapatid, no? Mayroon pong sinabi ang statement po ng Job, no, ni Job dito sa Job 26 verse 7 po mga kapatid. Noong unang panahon, sinasabi po na ang earth na ito, no,
ay nakasakay sa isang malaking elepante. Yung iba naman, ito po ay buhat-buhat ng isang malakas na tao, no? Yan po ang mga sinasabi ng mga teorya ng mga sinauna po mga kapatid. Pero ayon sa pag-aaral sa siyensya, ay natuklasan po nila na ang lupang ito ay walang humahawak. At tugma naman po ito sa sinaysay po ni Job sa Job 26 verse 7 na sinasabi po niya, kanyang iniunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinitin ang lupa sa wala. Kaya nga ang earth ay hindi po nahawakan po ng malakas na tao. At sabi nga nila, pag naglindol daw ay nangangawit yung nakahawak sa tao, no? At yung iba naman ay ito po ay nakatungtong sa isang giant elephant, no? Yan po ay mga teorya. Pero natuklasan naman din sa pag-aaral ng siyensya na ito po ay walang umahawak at tumugma din naman po ito sa sinaysay po ng Biblia ayon kay Job na ito po ay nakabitin sa wala, no? So yan po ay napakalinaw din po mga kapatid. Ngayon, tingnan naman po natin ang planet Earth. Kasi noon sabi po nila ang planet Earth ay square, no? Di nila alam square, oblong, ano ba? Square daw kasi meron north, east, south, and west po mga kapatid. Bagaman meron pong apat na sulok po na yan, ano po ba ang sabi po ng banal na kasulatan? Atin pong basahin sa Isaiah 40 verse 22, no? Ganito po ang sabi, siya ang nakaupo sa balantok ng lupa. Balantok sa English po ay circle, no? Ibig sabihin ang earth ay circle po mga kapatid. Ito po ay natuklasan din po ng mga nag-aaral ng science, kahit ng mga astronauts, ng mga scientists, mga kapatid, sila po ay nakapagpatunay na ang earth na ito ay bilog po mga kapatid. At hindi po square, hindi po oblong, kundi ito po ay bilog. At tumutugma naman po yan mga kapatid, nung wala pang pag-aaral, wala pang patunay kung ano po talaga ang itsura po ng earth, ay sinasabi na po ng Biblia na ito po ay circle, no? Kaya noon pa man, bago pa matuklasan, ay sinaysay na po ng banal na kasulatan. Nagpapatunay lamang po mga kapatid na ang Diyos ay siya po ang nakakaalam ng mga bagay na hindi nalalaman ng mga tao. Sapagkat ito ay katangian na para sa Diyos lamang po mga kapatid at hindi sa tao, no? Okay. So, tungkol naman po sa hangin, no? Tungkol naman po sa hangin. Yung direksyon ng hangin. Noon po mga kapatid ay hindi pa nila alam kung paano makikita kung saan po patutungo po ang hangin, no? Ngayon, hindi pa dumarating yung bagyo, alam na nila kung saan patutungo ang hangin at gaano kabilis ang hangin. Pero noon po mga kapatid, na wala pang pag-aaral, ang Biblia ay nagsasalita na po tungkol po sa direksyon ng hangin, ganun din sa mga bilis po ng hangin. Ganito po ang sabi po ng Ecclesiastes 1 verse 6 to 7. Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan at pumipihit sa hilagaan at laging pumipihit na patuloy at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kanyang pihit. Yan po mga kapatid, ibig sabihin ang hangin nakikita po kung ano po ang direksyon po niya. Sabi po sa 7, lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat sa dakong hinuhugasan ng mga ilog. Doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Noon po mga kapatid na wala pang nag-aaral sa mga ganito, hindi alam ng tao kung saan patutungo po ang hangin nung wala pang pag-aaral. Pero noon pa mga kapatid ay sinasabi na ng Biblia na ang hangin ay meron din po siyang direksyon. Meron din siyang pinapatunguhan po mga kapatid kung saan sa pipihit, maging sa timugan, hilagaan mga kapatid. At ngayon ay nakikita na kung papaano sa pamagitan po ng siyensya po mga kapatid. Ito yung nagpapatunay na noon alam na ng Panginoon ang mga bagay na hindi pa napapag-aralan ng tao. Okay?
So, papaano po ba na-discover po mga kapatid? Ano po bang ginagamit po nila para ma-measure po yung tinatawag na direksyon ng hangin, no? Yung tinatawag na anemometer po mga kapatid, na-discover po 'yan, no? At makikita po nila kung saan po patutungo yung hangin. Parating pa lamang ay alam na po nila kung ano po yung direksyon po ng hangin. At doon sa anemometer ay kinabit naman po yung tinatawag na speedometer, yung speed, yung bagsik, yung bilis naman po ng hangin ay makikita po doon, no? Kaya yung dalawa na ito ay pinag-isa, anemometer at speedometer, kita nila yung direksyon at yung speed ng hangin ay malalaman na po nila kung saan patutungo at ano naman po yung kanyang bilis. Ayan po mga kapatid, nagpapatunay lamang na noon pa, wala pang mga ganitong invention po mga kapatid, ay sinasabi na ng Biblia kung ano po yung mga bagay na ito. So, ang Diyos po ang nakakaalam lamang ng hinaharap. Patunay lamang na ang mga hinaharap na ito, ang mga bagay na kinabukasan na ito, sinasabi na ng Diyos bago pa mangyari. Okay, so patuloy po tayo mga kapatid. Dito naman sa mga bilang ng mga bituin. Noon, akala ng tao ay nabibilang lamang po ang bituin. Ang mga nandyan po sa kalangitan ay akala ng tao sa kanyang naked eye ay mabibilang lamang, no? Pero ayon sa pag-aaral, habang tumatagal, yung mga astronauts po mga kapatid, ay masasabi nila na hindi mo mabibilang ang dami po ng bituin, no? Pero bago po mo nila nasabi yan, sinabi na po ng banal na kasulatan na ang mga bagay sa kalangitan ay hindi mabibilang. Jeremiah 33 verse 22, sabi po niya, kung paanong ang lahat ng natatanaw sa langit ay hindi mabibilang o matatakal man ng buhangin sa dagat. So yan po isang patunay na ang bagay na ito, sinasabi na ng Biblia bago pa matuklasan ng tao para gawin nila ito'y proof mga kapatid na hindi po mabibilang sa pamagitan ng pag-aaral ng siyensya, no? Late na po, mas nauna po ang Biblia na nagsasabi sa mga bagay na ito, no? Patunay lamang na ang Diyos ang nag-inspire sa Bible na ito sa mga bagay na hindi pa naganap ay sinasabi na po sa banal na kasulatan, no? Di po ba kayo namamangha sa banal na kasulatan po mga kapatid, no? At ito po ay sinasabi po niya ang mga bagay para sa hinaharap, no? Okay, so patuloy po tayo sa ating pag-aaral, no? Dako po tayo sa tinatawag na mga inventions, no? Para naman sa mga hinaharap. Bago pa dumating ang tinatawag na eroplano at ganoon din ang automobile, yung sasakyang pang lupa, ganoon din ang mga sasakyang pang dagat, sinabi na po ito ng Biblia, no? Pinakita na po ang mga bagay na ito sa kanyang propeta. Okay? Sa Isaiah 60 verse 8, meron pong binabanggit po dito ni Isaiah na nakita po niya sa alapaap. Ito po sabi niya, sino ang mga ito na lumalakad na parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan? Ito po daw, no? Tanong po ito, no? Sa pamagitan po ni Isaiah. Sabi po niya, sino ang mga ito na lumalakad na parang alapaap? Sapagkat hindi maunawaan ni Isaiah kung ano yung mga nakikita po niya. Sapagkat in the future pa lamang po ito mga kapatid. At dito nga po ay nakita na po natin ang bagay na ito, ang kaganapang ito pala po yung sasakyang panghimpapawid, no? Ang mga bagay na ito parang alapaap daw. Lumalakad na parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan, no? Ito po yung eroplano. Alam niyo po kailan po ba na-imbento po ang eroplano? Sa pamamagitan po ni yung magkapatid na si Orville and Wilbur Wright, no? Nung ilans po nila yung
ginawa po nilang eroplano, mga 1900s, at hindi pa po yan nasakyan, no? At mga 1903 nung official po na nag-flight po sila, na masasabi po na nila na makapagpalipad na po sila sa ere, at ganun din po na makakasakay po sila, no? 1903. Yan. At naganap po yan. Kailan pa ito? Sa panahon pa ni Isaias ito nakita niya. Pero kailan lamang pong nangyari po ito? 1900. Sabihin na po natin, 1903 officially po mga kapatid. Kaya nagpapatunay po mga kapatid na ang nagsasabi ng future, kinabukasan, ay walang iba kundi ang Panginoon. No? Maging ang sasakyang panglupa naman mga kapatid ay meron din binanggit po ang Biblia tungkol po sa sasakyang panglupa. Ganito po ang sabi po sa Nahum 2 verse 4. Basahin po natin. Ang mga karo ay nagsisihagibis sa mga lansangan, nangagkakabanggang isa't isa sa mga daan, ang anyo ng mga yaon ay gaya ng mga sulok, nagsisitakbong parang mga kidlat. Yan po mga kapatid. Ito daw ay nakita niya. Sa English po, the chariots shall range in the streets. No? Bakit? Ang chariot naman ito, makatakbo kaya na parang kabilis, parang kidlat? Kasi noon, ang unang invention po nila, kabayo. At nung natibni po lang nila po ang kabayo, tapos nagkaroon po ng tinatawag na kariton. Yan po tinawag po nilang chariot. Pero ito po, pinakita po kay Nahum, sabi niya, chariot shall range in the street, they shall jostle one against another in the broadways. They shall seem like torches. They shall run like the lightning. Ganyan po kabibilis po mga kapatid. At ito naman ay yung invention po ito ng automobile, no? Yung invention po ng automobile, kailan po ba na-invento ang tinatawag na automobile? Yung tinatawag na sasakyan na ito. Nung una po, yung unang automobile na na-invento noong mga 1769, no? Hindi pa po makasakay ang marami, isa lamang po ang makakasakay. Yan po, ang nilunch po ni Nicholas Joseph Cugnot noong 1769 po mga kapatid, yung unang-unang sasakyan na isa lamang po ang makasakay. At napakatagal na panahon, sinabi na po ito sa Biblia, ipinakita po sa kanyang propeta at nagkaroon ng katuparan mga kapatid. 1769 nga lamang. At ngayon, napakamoderno na po ang mga bagay na ito. Okay? So, nagkaroon po lahat ng kaganapan ang mga bagay na ito na sinabi nung una na hindi pa po nangyari mga kapatid. Ang Biblia po ay naglalaman din naman ng bagay tungkol kay Jesus Christ. Actually, ang katulad ng ating pinag-aralan noong nakaraan na ang sentro po ng Bible ay walang iba kundi si Jesus Christ. At bago pa dumating si Jesus Christ, mayroon mga hula tungkol po sa kanyang buhay, no? Kung paano po siya ipanganak, kung paano po, ano po ang kalagayan niya dito sa lupa, paano, saan, sa kaninong babae po siya ipapanganak, at ano po ang gagawin po sa kanya, lahat po yan ay may mga nakasulat bago pa siya dumating. No? Mga 333 na prophecies tungkol kay Jesus Christ, isinulat mga kapatid sa Bible, mga 600 to 1,600 years bago pa siya ipanganak. No? So pag-aralan natin ang iba po dito, bagaman ito ay 333 prophecy, makunti lamang po dito ang ating kukunin bilang evidence, no, na ang Biblia, siya po ang nagdi-dictate, siya po ang nagsasabi. Ang salita po ng Panginoon ay nagkaroon po ng katuparan, no, sapagkat ito ay katotohanan po mga kapatid. Ito ay galing sa Diyos, inspired po ng ating Panginoon ang Biblia. Okay? Tunghayan po natin ang ilan sa mga propesiya tungkol po sa buhay ni Kristo bago pa po siya dumating. Okay? Sa Micah 5 verse 2, no?
Dito po ay inula na siya po ay ipapanganak doon po sa Bethlehem, no? Siya po ay ipapanganak doon sa Bethlehem. At nagkaroon po ng katuparan po 'yan na siya po ipapanganak sa Bethlehem doon sa Matthew 2 verse 1. Nung dumating na po si Kristo ay siya po ay pinanganak sa Bethlehem, no? Yan po, sabi po yung Matthew 2 verse 1, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes. So isa po yan sa patunay na ang hulang ito, matagal na panahon. Bago pa ipanganak si Jesus Christ ay sinasabi na siya ay ipanganak sa Bethlehem at yan po ay nagkatotoo po mga kapatid. Okay? Ano pa po ang hula tungkol kay Jesus? Sa Jeremiah 23 verse 5, ito po ang sabi, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga at siya'y maghahari ng gaya ng hari at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Yan po mga kapatid. Siya po daw ay manggagaling po sa lipi o manggagaling po sa line po ni David, no? Yan po kaya ay natupad. Tignan po natin ang sabi po ng Revelation 22 verse 16 po mga kapatid. Yan po ay kita po natin kaganapan po yung hula na ito na sinabi po ni Jeremias. Ang sabi po niya dito sa verse 16, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David. No, yan po ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang maningning na tala sa umaga. Kaya patunay po ang mga bagay na yan na ang kaalaman tungkol sa hinaharap ay ang Diyos lamang ang nakapagbibigay. Okay? So, sa hula, ibinigay kay Jeremiah na si Jesus Christ ay manggagaling sa puno ni David, no, sa linya po ni David, at yan ang Jesus Kristo mismo ang nagsabi na siya po ay ugat, supling ni David, no? Okay, so yan po ang mga patunay ng mga hula ay nagkaroon po ng kaganapan at ang Diyos ang nagsabi po mga kapatid. Ano pa po? Sa Isaiah 7 verse 14, meron din po ditong sinabi na siya po ay ipapanganak ng isang birhen, no? Sabi po niya, kaya't ang Panginoon nga'y magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yan po, dalawa po ang hula po dyan. Siya po ay ipaglihi ng isang dalaga at isang lalaki at ang pagiging pangalan niya po ay Emmanuel. Tingnan po natin kung naganap po ba yan. Nagkaroon po ba ng katuparan yan? Ano po ang sabi ng Mateo 1 verse 18 to 23. Okay, sabi po niya, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya'y Emmanuel. So yan po mga kapatid, no? Matagal na panahon, sa panahon pa po ni Isaias, ay sinasabi na po mga kapatid, at yan po ay naganap noong ipinanganak na si Jesus Christ mga kapatid, no? So napakatagal pa pong panahon bago pa po siya ipanganak ay sinasabi na siya po ay paglihi ng isang dalaga at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. Okay? So napakagaling at napaka-accurate po ang mga hula, ang mga bagay na sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa mga propeta bago pa maganap ang mga ito ay nakasaad na. Sinasabi na po ng ating Panginoon. Si Sakaraya naman po mga kapatid ay meron din pong sinabi tungkol sa kung magkano ibebenta si Jesus Christ, no? Bago pa pala gawin po yan ni Judas Iscariot na siya ibenta, nakahula na kung magkano po talaga ang pagbebentahan kay Jesus Christ, no? Tignan po natin
dito po sa Zechariah 11 verse 12. Sinabi niya sa mga red words po mga kapatid, sa gayoy kanilang tinimbangan ang kaupahan ko ng 30 putol na pilak. Ganun daw. Ilan daw po mga kapatid? 30 pieces of silver. Yan po ang halaga ng pagbebentahan kay Jesus Christ. Natupad po ba yan sa panahon ni Jesus Christ? Magkano po ba siya ibinenta ni Judas Iscariot? No? At sinabi, ano ang ibig niyong ibigay sa akin? At siya'y ibibigay ko sa iyo, sa inyo. At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. No? Kita niyo po mga kapatid, very accurate po yung pagkaganap ng mga hula na yan na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, no? Sa kanyang mga propeta tungkol sa buhay ni Jesus Christ, mga kapatid. Nagpapatunay lamang yan, mga kapatid, na ang Diyos lamang ang nakakahalam ng mga hinaharap, no? Maging ang salmistang David, mga kapatid, nagsalita din siya tungkol sa buhay ni Jesus Christ. Siya ay hindi po masisira kahit isa sa kanyang mga buto. Hindi madudurog, no? Alam natin na si Jesus Christ, bago po siya ipako sa krus, siya po ay tinorture po muna, no? Siya po ay pinahirapan po muna bago po siya ibayubay sa krus. Pero kahit isang buto sa kanya, mga kapatid, ay hindi napinsala. Tignan po natin ang sabi ng Psalms 34 verse 20, Kanyang iniingatan ang lahat niyang mga buto. Wala isa man sa mga yaon na nababali. Kaya ito po, naingatan pala mga kapatid. At yan po ang kaganapan po niya. Mababasa po natin sa John 19 verse 31 to 36. Actually, mahaba po yan. Ang kasaysayan po niyan mga kapatid. Noong sikapin ng mga sundalo na nagbabantay sa kanya, na siguraduhin na hindi po sila makababa, hindi po sila makatakas doon sa kanilang pagkaka-cross po mga kapatid, ay dudurugin po ang kanilang mga hita, kanilang mga tuhod mga kapatid. At yung dalawang kasama ni Jesus Christ na nakabayubay sa krus ay dinurog po nila ang kanilang mga tuhod sa pamamagitan ng mga sundalong ito. At nung pagdating kay Jesus Christ, nakita po niya na siya po ay patay na. No? Hindi na, wala nang kakayanan upang makatakas. At ang ginawa po ng sundalong ito ay tinusok po niya yung tagiliran ni Jesus Christ. No? At doon po lumabas po yung tubig at dugo, no, sa kanyang tagiliran. Kaya siya po ay naingatan, no? Kahit isa sa kanyang mga buto ay hindi nabali, mga kapatid. So ang bagay na yan na sinabi ng salmistang David ay accurate din po, mga kapatid, no? At naganap din po, no, sa tamang panahon yung pagkaingat sa buto ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po mga kapatid, meron din sinulat pa ng ating propetang Isaias tungkol kay Jesus Christ. Sabi nga po ay mga 700 years ang nakakaraan na bago ito matupad, ay sinulat na po ng ating propetang si Isaias. Sa chapter 53 verse 5 and 6, ganito po ang sinabi, Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Siya ay napighati, gayon man nang siya ay dinalamhati ay hindi nagbuka ang Kanyang bibig, gaya ng kordero na dinala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit. Sa Kanya ay pipi, gaya may hindi niya binuka ang kanyang bibig. So dito mga kapatid, sinabi na po yan ng propetang Isaias noon pa, bago pa po yan maganap kay Jesus Christ. So kita po natin kung paano po trinayal si Jesus Christ, kung paano po siya hinagupit ng mga malulupit na
mga sundalo po mga kapatid, pero hindi po niya binuka ang kanyang bibig. At siya po ay dinala, kinumpara po siya sa isang maamong tupa na dinala po sa isang slaughterhouse po mga kapatid. Kaya bago pa nangyari ang lahat na yan kay Jesus Christ ay nakasulat na o sinabi na ng mga propeta po mga kapatid. So, grabe, no? Grabe ka-accurate lahat po ng mga prophecy na ito. Isang nagpapatibay sa ating pananampalataya mga kapatid na dapat po nating paniwalaang matibay ang mga propesya, no, na sinasabi po ng kasulatan ng Biblia, no? At wag natin pong pagdudaan ang mga propesya na ito mga kapatid, sapagkat ang mga propesiyang ito ay tungkol kay Kristo, na tungkol kay Kristo ay mga ebidensya, no, na siya ay tunay na anak ng tunay na Diyos. Ang mga maraming propesya sa Biblia na natupad na ay mga ebidensya na ito ay salita ng Diyos, no? Ang Diyos ay nangako ng kaginhawaan sa tao. Kailangan din po nating paniwalaan po 'yan. At napakaraming pangako po ng ating Panginoon sa Biblia na dapat po nating panghawakan. Kung ang mga propesiyang ito na sinasabi po ng mga tinatawag na mga propeta ng ating Panginoon ay lahat po ay mga naganap. Yung mga naganap ng mga propesiya, mga kapatid, marami pang hinula ng ating mga propeta, no, sa pamagitan ng pagbibigay ng Panginoon sa kanila ng mga propesiya na magaganap pa lang sa ating hinaharap. At sa ating pag-aaral mga kapatid, magkaroon po tayo ng kapangyarihan malaman po ang hinaharap, sapagkat inihayag na ito ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga propeta. Sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa mga prophecy, sa mga kasulatan ng ating Panginoon, masasagot yung tanong sa title ng ating pag-aaral na ito. Posible ba natin malaman ang kinabukasan? Mga kapatid, no? Kung tayo, hindi natin masasabi ang kinabukasan, sapagkat yan ay katangian nga lamang ng Diyos. Pero mayroon mga mangyayari sa kinabukasan na inireveal na ng ating Panginoong Jesus, ating Panginoong Diyos sa kanyang mga propeta na dapat nating malaman. At sa pamagitan ng pag-aaral ng mga ito, tayo po ay makapaghanda, tayo po ay magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol po sa hinaharap. Kung tayo po ba ay kailangan maghanda, kasali po ba tayo sa mga propesiya na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga propeta, sa mga magaganap sa mga darating na mga araw? Mga kapatid, kailangan po natin pag-aralan ng maigi. Huwag po natin sayangin ang natitirang mga panahon po natin upang pag-aralan ang mga bagay na ibinigay ng Diyos na mangyayari sa hinaharap upang tayo ay makapaghanda. Maging sa nalalapit niya na pong pagdating, ang Diyos ay naghayag din ng mga prophecy, ng mga hula kung paano makapaghanda ang kanyang mga minamahal na tao, at ganoon din kung paano po sila maliligtas pagdating ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Mga kapatid, ang sabi nga po ng 2 Chronicles 20 verse 20, ito na po yung ating panghuling talata na ating pong tutunghayan sa ating pag-aaral na ito. Ano po ang sabi ng 2 Chronicles 20 verse 20, sa huling bahagi po mga kapatid. Sabi po, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Sabi po niya, tayo ay sumampalataya. Tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. At magiging matatag po tayo, no? Sumampalataya naman tayo sa kanyang mga propeta. Huwag po nating pagdudaan ang
sinasabi po ng kanyang mga propeta, no? Sapagkat ito po ang dahilan ng hindi pagpasok ng marami sa mga Israel sa pagpasok po sa Ehipto. Sapagkat ano po ang meron po sa kanila? Yung doubt and unbelief, no? Yung pagdududa at hindi paniniwala, mga kapatid. At dito, lahat po ng sinasabi ng mga propeta, nalaman po natin, sila po ay nanggaling sa Diyos at lahat naman po ay naganap sa tamang panahon ng kanilang pagkaganap. May mga bagay din, mga kapatid, na nag-aantay sa atin sa inaharap na ito po ay magaganap din. Kailangan din po natin paghandaan na maihanda rin po natin ang ating buhay para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa po ang pag-aaral na ito ay nagbigay po sa atin ng isang inspirasyon para tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral sa mga salita ng Diyos, lalo na po sa pagkaalam sa mga kinabukasan, kung ano po ang gusto ng Diyos para sa atin. Malalaman din po natin sa pamagitan po ng pag-aaral sa kanyang mga salita, mga kapatid. At dito po na magwawakas muli ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa araw na ito. At lagi nyo pong subaybayan ang ating pag-aaral sa tuwing alas 6 po ng linggo. Kada linggo po, mga kapatid, ay tunghayan po ninyo ang pag-aaral sa Bible study po natin. Series po ito, mga kapatid, may pamagat na At the Feet of Jesus. At ito na po yung pangalawa. Sa susunod po, yung pangatlong topic po natin, no, ay may pamagat na ano ang dahilan ng maraming paghihirap. Yan po ang next na topic po natin sa ating pag-aaral ng At the Feet of Jesus, no? At nawa po ay huwag po kayong magsawa na makinig, subaybayan po. Pwede po kayong sumali po sa ating Messengers of the North. Yan po ang Facebook page po natin. At lagi po kayong ipinapanalangin din po namin. Maging kasama po kayo namin sa aming pong mga pananalangin. At sa mga kapatid na gustong magkaroon po ng personal Bible study, pwede rin po naman kayong kumontak lamang. Pwede kayong mag-message sa ating Facebook page, mga kapatid, sa Messengers of the North. Kaya pagpalain po nawa ang lahat na nakinig sa araw na ito at maging sa mga taong makapanood sa bidyong ito ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At dito lamang po, maraming salamat sa inyong lahat. Amen. Maraming salamat sa mga leksyon na atin pong napag-aralan sa gabi pong ito. Nawa ang mga ito ay tumatak sa ating mga puso at isipan at may apply pa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Base sa ating pong napag-aralan sa gabing ito ay posible nga na malaman po natin ang mga pangyayari sa hinaharap. Ito po ay kung ating babasahin ang banal na kasulatan. Kaya hinikayat po ang bawat isa sa atin na saliksikin, no, ang banal na kasulatan. Ngayon po ay makakarinig muli tayo ng isang awit na pinamagatang Love Will Be Our Home na ibibigay po ng ating mga kaibigan na nagmula pa rin po dyan sa Balayang Victoria Tarlac. Atin na pong ibigay ang pagkakataon sa Valdez family na sina Mr. Jojo, Michelle Valdez at ang kanilang mga anak na sila LJ and Leons. Atin po sa kanilang bigay ang pagkakataon. If home is really where the heart
Amen. Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Ganon din po sa ating mga kaibigan na naghandog ng awit. Ngayon po ay bago po tayo magtapos ay magkaroon po muna tayo ng maikling panalangin. Ama po namin banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa mga kabutihan at mga pagkakapala na inyo pong pinanggap sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa amin sa buong maghapon. At ngayon po ay nakapag-aral po kami ng inyong salita. At nawa ito ay pong maitatak sa inyong mga puso at isipan at may apply po namin sa inyong pong pang-araw-araw na buhay. Nawa po ay bigyan niyo po ng kagalingan ang bawat isa sa amin, spiritual at physical, upang makapagpatuloy po sa paglilingkod sa inyo. Lalo na po ang mga may sakit ngayon na naapektuhan nga po ng pandemya na COVID-19. Nawa po inyo po rin ingatan ang mga frontliners sa buong mundo, ilayo sila sa lahat ng mga sakit. At pagpalain niyo po kami, patawarin niyo po kami sa inyong mga pagkukulang at mga pagkakasala sa aming pong mga pag-isip, panalita sa mga pagkilos. Ang lahat po na ito ay po dinadalangin at aming pinihiling sa pangalan po na ito, paligtas na si Jesus. Amen. Okay, that's all for tonight mga kaibigan. Salamat po sa mga nanood. Tutok lang po tayo muli sa susunod pong linggo, tuwing alas 6 ng gabi sa atin pong online Bible study na At the Feet of Jesus. Kung mayroon po kayong nais itanong, huwag po kayong mag-atubili na tumawag or mag-text sa ating cellphone number 0975-180-3422 or mag-email po sa aming Gmail account na messengersofthenorth@gmail.com. Maaari nyo rin po kaming i-chat, pindutin lang po ang send message button sa ating page. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joel Franz Mark Gonzalez. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen.